Yung pagtingin ay kapag merong panibagong batas na pwedeng makatulong sa kababaihan or sa LGBTQ, iniisip na parang special. Kasi sa tingin nila, sila lang yung makikinabang. We are not actually here to provide special rights for these people. Ako po si Gio Potes. Mula po ako dito sa UP Diliman. Siguro dahil din doon sa aktibo kong partisipasyon sa sining at kultura, tsaka ako nakilala ng Diliman Gender Office. So, siguro 5 years na ako na nagtatrabaho dito bilang isang SOGI and Training Officer. Ako po si Brian Neil A. Senga, ang kasalukuyang SOGI-SC Coordinator ng UP Center for Women's and Gender Studies. Yung SOGI-SC Equality Bill, syempre dun sa kahulugan niya, sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics, and then equality bill. So, in a nutshell, pagtanaw ng pagkakapantay-pantay, regardless kung ano yung kasarian o sexualidad mo. Sa paumpisa din, may kita mo na hindi lang naman talaga siya nakatuon sa LGBTQ, kundi sa lahat. Kasi naniniwala din tayo at yun din yung pinapalaganap namin na lahat naman tayo may danas, may pagkakakilanlan pagdating sa usaping sexualidad sa kasarian. Siguro maganda ring bigyan siya ng history. So, it's actually very important din yung role ng university sa creation of the SOGI Equality Bill. In late 1990s, yung UP Babaylan, nagsagawa sila ng National Gay and Lesbian Leader Conference sa Philippines, kung saan nag-gather yung iba't ibang mga LGBTQI or gay and lesbian pa lang nung time na yun, na activists around the country to talk about a sectoral agenda, kung ano ba yung kinakailangan ng community at ano yung kailangan tugunan. So at that time, lumabas na, of course, especially in the late 90s, sobrang talamak nung stigma and discrimination, violence, harassment na kinakaharap ng mga LGBTQI Filipinos. Mula doon, nabuo yung Lagablab Network. Isa siyang formation or network ng mga LGBTQI activists. At sila rin yung bumuo ng kauna-unahang draft ng Anti-Discrimination Bill. Yun pa yung pangalan niya at that time. It's basically an anti-discrimination bill. So, out of those times, nagsimula na rin siyang kilalanin. Although, nag-languish siya for 17 years up until 2017, kung saan doon na siya binigyan ng specific na pangalan na SOGI Equality Bill. Pero pagdating sa Senate, doon tayo nagkaroon ng problema kasi merong key senators na talagang na-block yung passage niya. So it was stuck into interpellation and it became the longest bill under interpellation sa Senate. Instead na mapag-usapan na siya sa second reading, for example, ngayon sa Senado, na-motion siya back to the committee level, the Committee of Rules ni Senator Joel Villanueva. For the reason daw na hindi pa daw siya sapat na napag-uusapan. But kung titignan naman natin yung kasaysayan, we've been lobbying for this bill since 2000 when it was filed by Eta Rosales in the lower house and Senator Miriam Defensor Santiago sa Senate. So matagal na siyang pinag-uusapan, at taon-taon din naman siyang pinag-uusapan. But we still have these delaying tactics from certain people. So, I would say na yung panguna kasi dahil nga anti-discrimination na batas ito, ay mawawala o at least mababawasan yung instances na ang mga LGBTQ hindi tatanggapin ng dahil lang sa kung sino o ano sila. Hindi tatanggapin sa trabaho, hindi tatanggapin din sa eskwela o magiging basis for expulsion ng pagiging LGBTQ. Hindi na rin magkakaroon ng mga issue pagdating sa pag-avail ng services, pagdating sa health. Just this year, nag-conduct kami, for example, ng training sa ilang mga hotels, mga kanilang HR, at doon inamin nila na although it's not written in policies, pero hindi talaga sila tumatanggap ng members of the community. So sa mga ganong pagkakataon, ano yung gagawin ng mga LGBTQI Filipinos? So kung walang batas or kung walang ordinansiya, oftentimes wala rin silang nagagawa about it. But if we had
a national level anti-discrimination law, baka meron silang way to hold those institutions accountable. But at the same time, it's also a marker for mga businesses, workplaces, different institutions na kailangan nilang sundin, na dapat they should be promoting diversity and inclusion rather than stigma and discrimination. Magpapromote din kasi yung panukalang batas ng mga efforts to also mainstream SOGSC sa iba-ibang mga ahensya and even sa media. So dadami yung mga sinasabing positive representations, magkakaroon ng representation din sa iba-ibang mga sangay ng gobyerno. Tutugunan yung SOGSC-related issues ng Commission on Human Rights, no? So sila yung mag-i-investigate. Magkakaroon ka na ng governing body. Hindi lang kasi siya din essentially puro sanctions. Meron din siyang provisions encouraging the promotion of diversity and inclusion of LGBTQI discussions sa curricula, educational institutions, no? We are here to promote yung benefits of thinking about diversity in terms of organizational development for workplaces, but also community development, or educational performances ng mga estudyante when we promote diversity and inclusion. May mga ilang pag-aaral din yung ilang economists that there are actually economic costs to discrimination na dapat sigurong tignan din ng mga against sa panukalang batas na ito. To enact another law that upholds one sector's perceived rights over the rights of other people who do not belong to that sector is simply unfair, isn't it? In fact, equally discriminatory. It will be a law of preferential rights. Hindi ko siya matatawag na special rights kasi at the same time, lahat ay matutulungan nito eh. Yun din naman yung same words na nagamit nung humihingi ang kababaihan ng karapatan bumoto, and they treated it as a special right. Hanggat lahat tayo ay mayroong sexuality and gender identity and expression, lahat ay makakaano dyan, no? Kahit mga cisgender heterosexual, no? Kung sila ay nadidiscriminate on the basis of their gender or sexuality. Aside from that, we are trying to localize the SOGI Equality Bill, or the anti-discrimination ordinances within the university system. Dito kung saan ako nagtatrabaho sa Diliman Gender Office, siguro ever since the 2000s ay narito na siya under the Office of the Chancellor para maging punong abala sa iba-ibang mga concerns pagdating sa gender and development. Ano ba yung issues na kinakaharap ng students, pati na din ng mga kasamahan nating empleyado at ng iba-iba pang mga kasamahan sa komunidad, at paano pwedeng tugunan yun ng mga palisiya, awareness raising, mga campaigns, tsaka pananaliksik or research. Siyempre, yung pangunahin din ay counseling sessions. Ano din yung mga pwede naming maging paraan para maproseso ng mga victim survivors ng gender-based violence, yung mga nangyari sa kanila, tsaka ano yung mga hakbang na pwedeng kasunod. So, yung UP Center for Women's and Gender Studies, nasa system level ito. So, ito yung tumatayong sa mga coordinator of the UP System Gender and Development Committee. So we are in the process of updating the UP Gender Guidelines, no, into a UP Code for Equality and Non-Discrimination. No, na para sa mismong universidad, no, meron tayong safeguarding protocols. Ang university, pagdating sa political movements, pati na din sa gender and sexuality na discourses, siguro na uunahan pa natin yung gobyerno tsaka yung ibang mga efforts even before. Nagiging ano na rin tayo key resource na din tayo as a university sa iba pang mga ahensya kung paano sila pwedeng mag-develop ng sariling policies and guidelines para sa pagtugon sa gender and development. And at the same time, yung counseling services din namin, nabigyan din ng tugon yung gender-affirming concerns ng mga transgender students. Lalo na marami tayong estudyante na pumapasok sa UP and nagkakaroon din sila ng ganoong transitioning
na kailangan din nila ng advice o kailangan din nila ng counseling. That's why we also started itong parang self-expression corner namin. Kasi it's also a way for students na hindi ma-express yung sarili sa labas. At least dito sa loob ng office, meron silang pagpipilian na iba-ibang mga attire. Kahit dito sa opisina man lang ma-try on nila yung gano'n nilang comfortability sa expression. Yung iba talagang lumalapit to say na ganito pala yung environment ng UP. Meron palang ganitong mga pwede kong matutunan o maramdaman about myself at hindi ko kailangang ikahiya when I'm here. So, yung mga lumalapit sa akin, they're glad na may ganitong mga napag-uusapan kasi they don't get to hear it sa ibang schools nila or even in their families. So, they would know na meron sila makakausap dito sa university tungkol dun sa mga ganong issue. One instance nga din, when I gave a talk na gender sensitivity orientation sa College of Fine Arts, may lumapit talaga na hindi dapat siya attend kasi ang sinabi ng magulang niya is tuturuan ka lang yan kung paano maging bakla. So ako naman, parang ano naman kung tuturuan namin siya ng mga ganong bagay. Hindi naman yun masama dito sa university na to. Although meron tayong image na UP is a progressive university, diba? But it's still present. The stigma and discrimination is still present. Dun sa isang research namin in the past, sa mga, syempre, sobrang gendered pa rin nung housing ng mga dormitories, diba? At sex yung basihan rather than gender. Dahil meron tayong image na UP is a safe space, UP is a very progressive university, may mga ilang pag-aaral na lumabas actually na parang pag nakaranas ka ng stigma and discrimination within this university, ang ilang mga naratibo ng ilan ay nakakahiya. Nakakahiya na nakaranas ako ng stigma and discrimination in the University of the Philippines. Diba? So parang as a result, may mga ilang kami na document na ayaw na nilang pag-usapan. Hindi nila may kwento sa kanilang mga kaibigan, mga peers. Hindi na rin sila nagpapadocument. No? So even if we have a few documentation of these incidents, no, it's likely na mas madami pa ang nakakaranas. No? Sa iba't ibang colleges, we are starting to talk about these realities. No? Kaya, as a result, kahit persistent pa rin yung stigma and discrimination, equally visible pa rin yung patuloy na paglaban o patuloy na pag-contest sa mga preconceived notions or sa stigma and discrimination. Kaya medyo fortunate din talaga yung mga UP community, no, na part din ng LGBTQI community dahil meron din namang nagagawang espasyo for them here in the university. Pagkikipaglaban natin sa fight ay isang makatwiran dahil ang mga It's still developing. Kahit pa merong bumabalakid, syempre we're still finding ways and strategies kung paano yun masolusyonan. No, yung mga persons of authority who are not considering these as urgent, no, yung SOGSC concerns. So, even if may problema tayo doon, malakas yung movement from the ground, no, kung paano siya pwedeng ma-incorporate. So, I guess in all of this, mas doon din ako kumakapit sa tao, doon sa mismong mas uma-action on the ground just so na makita at ma-experience ng mga tao yung gusto nilang maranasan na protection or yung safe spaces nating tinatawag ay talagang maramdaman nila na nandiyan. Lahat tayo may pinanggagalingang places of trauma, places of hurt. And we are not just creating safe spaces, we are creating brave spaces. Espasyo kung saan kinakailangan natin mas maging matapang to ensure na kaya nating labanan yung stigma and discrimination. At syempre, ang paglaban na ito ay tuloy-tuloy, hindi matatapos hanggat hindi natin nakakuha at nakakamit ang ganap na pagkakapantay-pantay. Maki Becky, wag masyokot.